tinanggap si Jesus sa Capernaum. Sarado na sila. They did not welcome the Lord and they did not open themselves to what the Lord was about to reveal them. Tulad ho ng iba na sarado ang tenga. Di ba? Pag ayaw nating makinig, anong ginagawa natin? Nagbibingi-bingihan. Sinasara yung tenga. Yung iba talagang literally naglalagay ng earplug o MP3. Meron ho ganyan, no? Puro MP3 nakasaksak sa tenga, doon ho kung anong pinakikinggan. Okay lang kung religious song or something inspirational that will condition our mind to think of the Lord and to recognize His goodness. Pero baka puro love song, no? Baka mga iba-ibang bagay na lang pinakikinggan natin as an escape bilang pagtakas doon sa utos o doon sa pinapagawa ng Diyos o sa pinapagawa ng ibang tao sa atin. So yun yung aking reservation sa mga bagay-bagay na ganyan. No, it's good if we have that technology, pero ano ba yung laman ng ating pinakikinggan? Or bakit tayo nakikinig? Pinakikinggan ba natin yung isang uri ng musika bilang pagtakas o bilang pagbubukas ng sarili sa Diyos na mayroong gustong ipahiwatig sa atin? So, tanungin ho natin, ako ba'y naging bukas? No? Even the word itself, have I been open to God, to what He would reveal me? O baka sarado na yung isip ko, planado na yung buhay ko, na wala na, hindi na makapasok ang Diyos. Kasi nga, sarado na eh. No? God has no way to enter into our lives because our lives has been planned and is predestined by ourselves. If we really want to listen to God, I believe we have to open up ourselves and welcome whatever He will reveal to us. Katlo, sa ating pong pakikinig, kinakailangan din ng pagtitiwala. Trust or confidence o ang pagtitiwala na kung ako makikinig, mayroong mangyayari sa akin pagkatapos. Something will happen to me after I've listened. Either I'll be transformed, either I'll get disturbed, or something good will happen, something better will come into my life. Yun ho ang namimiss at nakakaligtaan ng lahat ng mga sarado, nagbibingi-bingihan o nagbubulag-bulagan. Na wala, planado na ang buhay nila dahil ayaw nilang magtiwala na may maibibigay ang Diyos sa akin o may magagawa ang Diyos sa akin kung ako makikinig sa Kanya. Pero sa isang taong bukas, nagpapakumbaba, siya'y nagtitiwala na kung ako makikinig sa Diyos, mayroong mangyayaring maganda sa buhay ko. Something beautiful will happen in my life only if I would listen and would I open up myself to God. Ito ho ang nangyari sa mga lungsod ng Corazin, Bethsaida at Capernaum. Hindi sila nakinig. They were blinded and they were drowned by their fame, by their fortune, and by their richness, that they did not open up themselves anymore to God, and they failed to see the miracles that the Lord was about to perform in their midst. So, ibig sabihin, kung tayo po ay magpapakumbaba, bubuksan natin ang ating sarili sa Diyos, tulad po ng ating ginawa at inawit, makikinig ako sa Espiritu Santo, may gagawin ng Diyos, may magagawa ang Diyos, may himala siyang bubuksan, mayroon siyang gagawing maganda sa ating buhay. Miracles will only happen if we are capable of believing and trusting. Kahit ang Panginoon ay gumawa ng himala, kung hindi naman tayo naniniwala, tinatawaran natin yung kakayahan niya. Kaya niya yan? Kaya ko to. Gawa-gawa ko lang to. Hindi to gawa ng Diyos. Sabihin, wala nang tiwala sa Diyos. Ang tiwala na sa sarili. Wala. Sayang ang himala na hindi natin matatanggap. Sa makatuwid, sikapin ho natin na tuwing tayo magbabasa ng Biblia o kaya'y makikinig at makikiramdam sa takbo ng mga pangyayari sa ating buhay, no? Reading the signs of the times, we try to listen. Not just we hear, but we listen. Because whenever we listen, we make use of the heart. No? We make use of the heart. Ano bang pakiramdam ko? Ano bang dating nito sa akin?
we don't just listen with the ear, but we listen with the heart. And at the center of that word heart, without knowing it, nandun po yung pakikinig, the ear itself. No? Kung babaybayin po natin yung salitang heart, H-E-A-R-T. At the middle, at the center of that word heart is the ear. Meaning, when I listen with the heart. I open up my ear so that the Word of God and everything that's happening in my midst, around me rather, will enter into my heart through my ear. So, sikapin na natin na ito ang maging daluyan ng pagpapala at himala ng Diyos sa ating buhay. Ang pakikinig sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, sa pamamagitan ng pagiging bukas at nagtitiwala na maraming gagawing magaganda ang Diyos sa aking buhay. Amen? Dahil sa pagkakataong ito, andito na naman po tayo para magpuri at magpasalamat. Unang-una po, talaga naman napakabuti ng Panginoon. Dahil nga po, tatapos lang kahapon ng LSS, kaya hindi nandun po kasi ang aking mga magulang. Talaga naman yung pagpapala at yung kagalingan na binigay sa aking mga magulang ay ganun na lang. Nag-share sila sa akin, yung tatay ko. Mamaya mag-share siya, sabi niya. Kasi yung kabutihan loob at pagpapagaling ng ating Panginoon na naramdaman niya, meron din ang tita ko, tsaka ang nanay ko. Bagamat yung kasing isa kong kapatid nasa ibang sekta, ay isi-share ko na rin kasi naghahayo kasi kami. Ngayon yung mahal na Birhen nasa amin. Last week, bali nagtalo, hindi naman kami nagtalo kung hindi nagpaliwan na gandang. Bagamat talagang, kasi sa sekta niya, matagal na rin siya. Hindi niya kasi matanggap ang Mama Mary. Kasi bagamat kasi panganay akong matanda. Bali kasi nagpaliwanagan kami. Natuloy pa rin yung pag-akyat sa amin ng Mama Mary dahil nga sa dapat talagang inaantay ko yun para sa compound namin. Isang compound kasi kami, talagang siguro pagkakataon ko na yun. Tsaka niloob ng Diyos na para ibahagi sa compound namin yung pagmamahal niya tsaka may bahagi ang mabuting balita. Kasi talagang punong-puno na ng katiliman yung sa compound, puro sugal na makikita ko. Talaga naman na yung compound namin yung kailangan ng pag-ibig ng Diyos na talagang sa araw-araw na nakikita ko. Wala lang, talagang pinapalangan ko na sana magbago sila. At saka gano'n na lang pagnanais ng kapatid ko tsaka sa amin dalawa kasi bagamat talagang iisang pananampalataya, yun nga lang magkaibang uri, na nagkaroon kami ng pagtatalo ng last week, Sunday. Yung pagnanais niya na ituro sa akin yung talagang ipinapakita niya kasi na mali daw yung ginagawa ko. Tapos nandun naman kasi yung talaga yung paninindigan ko na talaga sinabi ko rin sa kanya na pinaninindigan ko na hindi niya alam ang nasa loobin ng ating kapa. Maski naman sino, di ba? Ang Diyos lang tanging alam ko kasi. Ang Diyos lang nakakaalam ng sa loobin natin at saka yung hangarin natin. Yun ang sinabi ko sa kanya na pinanindigan ko. Bagamat talagang, binasahan niya ako ng Biblia kasi talagang matagal siya nagsasaliksik ng Biblia. Ako ngayon bago niya ako tawagin, ngayon taon lang ako nagsaliksik. Bagamat talaga nagsasaliksik pa rin ako, binabasa ko ang Biblia. Inuna ko nga ang mabuting balita, yung mga ebanghelyo. Siya kasi matagal na, siguro mga 5 years na siya sa community nila. At talagang ganun na lang yung pagnanais niya na ituro sa akin kung anong tama, kung anong mali. Pero yung paninindigan ko na dapat talaga, hindi niya alam kung anong nasa salobin na bakit natin ginagawa yon nasa pamamagitan ng ating mahal na ina. Ganun na lamang. Pero andun pa rin talaga yung paninindigan ko na ginawa ko talaga na yun. Yung sa loobin na lang natin na hindi niya alam talaga yon, hindi niya mababatid yon. Tanging ang Diyos lang ang makakabatid yon. Tsaka gano'n na lang, talaga naman papakitaan kami dalawa, bagamat ibang sekta, nagbabasa sa ng Biblia. Gano'n din naman ako, nagbabasa rin ako. Tsaka pinakita ko rin sa kanya. Ang magkagandahan doon kasi, yung pagkukulang niya, inamin niya rin. Kasi ako, bagamat ngayon, tinawag na ako ng ating Panginoon, yung